lang ang buhay dito sa Atok. Nadadaan na ito, madaling tandaan yung poblasyon. It's kilometer 50 from Dakpit. Hello mga kasenyor, nandito tayo sa NLEX and bibiyahe tayong norte to visit Atok sa may Benguet. So explore natin ang mga attraction ng Atok, Sakura Park, yung mga view deck, Highest Point, siyempre ang Northern Blossom at iba-iba pang attractions ng Atok. So samahan niyo kami at tayo bibiyaheng Atok. Let's go! Ng sunrise dito sa may Shell, Mexico. Diba? Ang ganda ng kulay. Bago tayo pumunta ng Atok. So stopover muna tayo dito at hinihintay natin ating mga kasama at tayo after this NLEX tayo and then SCTEX. Very convenient lagi ang NLEX at SCTEX. Yung biyahe natin napapabilis. So hopefully bago magtanghali nasa Atok na tayo. Check out muna tayo sa Jollibee dito sa NLEX. Natin ka magpay natin yan. Bacon and coffee kailangan natin. Good morning NLEX. Going north na tayo. Ganda ng Mount Ararat. Entering TPLEX, exiting SCTEX. Natin ang Cordillera, yun yung atin natin maya-maya. Ito, palabas na tayo ng TPLEX. Exiting Urdaneta. Kain muna tayo sa Urdaneta. Longganisa, padaing bago tayo makita ng Cordillera. Sipag na driver. Antok na ba? Hindi naman. Ayan. At tayo pa-exit na ng Urdaneta. Dumating na tayo sa Urdaneta at ito ating mga kasama at mga lalaban mamaya sa Atok. Yan. At meron na tayong breakfast. Bilis naman ang breakfast natin. 1 year ago. So tipid-tipid kasi tayo. Sa bahay-bahay na lang tayo kakain. Tipid niya. O, bago po. Ano ba meron dito? Bago to Daya. May bangus. May longganisa. At may itlog. Ito. Okay. Kamusta po nanay? Nanay, gawin kayo sa vlog. Welcome to my vlog. Sabihin niyo. Nakalawan. Welcome to my vlog. Mami. Why? I have no blood. I have no vlog. Welcome to this blood. Okay, thank you. So kakain na tayo. Ito ang ating hinandang pagkain dito sa Urdaneta. Nagkakagulo na. Uy, may longganisa. Binalonan longganisa. At saka bangus at iba pa pang pagkain. Kain muna tayo bago tayo makit ng Baguio din Atok. So ito at tayo pupunta na ng Atok. Paalis na tayo ng Camantiles, Urdaneta, Pangasinan. At ready na ba ang mga pasahero sa likod? Ready na? Of course. Okay. Babalik na ako, Iday. Pabalik. Oy, magsalita ka. Aha, yeah, I'm okay. Okay, ready na. Alam si Inday. Okay, turning right to TPLEX. Okay, entering TPLEX. Going north to Baguio and then Benguet Asim Highway. Okay na yan. Kabukiran. May mga kambing ba yun? Hindi, parang kambing. Kambing siya. Puti, alam mo siya. Palabas na tayo ng TPLEX.
Ito hanggang dito lang muna sa Rosario and then eventually idadiretso naman to. Okay, exiting TPLX. So, rotonda na tayo. You're leaving TPLX. Welcome to Rosario, La Union. Na tayo and then kakaliwa tayo dyan sa may papuntang Quezon Road. Subukan natin ang Quezon Road this time. Passable lang siya pag 5 tons and below. So walang masyadong mga truck at saka bus na dadaan. Mas mabilis ang ating biyahe. Tayo dyan. Baguio, ito, si Kuya, sundan mo lang. So dito na ang daan. Mabilis lang naman, less than 500 meters from the TPLX exit. Nandito na yung entrance going to Baguio Bayan Quezon. Yan. Sundan lang natin sila. Check, 9:15. Orasan natin kung ano siya makarating ng Baguio from using Quezon Road. Kita natin noon pag pumapasok ng Baguio. Yan sa na yan. Welcome to Benguet Province. Benguet Province na tayo. Hindi na mag-umpisa ang ating mga zigzag. Ito yung traditional zigzag. Ito dati yung ano. Pero wala na naman toll gate eh. Dito ka dapat magbabayad ng mura. Okay. Tapos may nagtitinda ng manigyan sa labas. Kaya na namimiss natin, di ba? Kaya na roll. Kaya na yung ano, zigzag. Umpisa na. Daan papunta sa Yung tas may, paliko tayo, paliko. the dirt. Ito yung talagang bagay ng araw, no? Pag dumadaan yung mga pastuntua ka na. Dahil unang sigsag, ito yung matatagpuan. Tapos yung mga bangin-bangin na yun. Okay. Ayan. Tagang tricycle speed. Hindi namin na-overtake ganyan tricycle na yan. Hanggang sa makarating kami ng Baguio. Nasa harapan namin yan. Overtaken namin si Kuya. Hindi na kami tricycle speed. Wala, nagalit ang sasakyan. Sundan naman namin ang truck na may dalang hollow block. Yun yung speed namin, hanggang makarating kami ng Baguio. Chill-chill lang daw. Ano ang ginagawa? Ay, ng bundok na. Konting ano, constructions. Ito yung mga nagpapantay. One way. Ito yung saan portion na ba tayo. So nasa kilometer 26 going to Baguio. Mayroon tuloy na ginagawa sa kaliwa. Ito yung mga na-apektuhan dati ng mga pagkakas. Yung siya tinawag na Baguio dahil sa Baguio. Ayun yung may waterfalls. So kita nyo yun. Oh. Yan. Oo. Ito lang din yun. Pupunta din. Amaze ako makakita ng mga Hindi ako rin. Ayun sa may sa likod ni Mama. May mga bantay naman. Mga waterfalls. Pwede mo. Oo. sa tula. So one way pala. Kaya pala 5 na ano. Kasi So, hindi pa pwede talaga mga malalaking truck dito. Kapas. Talagang lightweight vehicle lang siya. 5 tons lang. Sigsag pa rin yan. Nag-alisisip may mga hangin. Saka yung mga hanging plants na naglakihan na sila. Kilometer 25. At may babae. Ano yung ba't? Sino yung ba't may babae dyan? Si ate naman, nakakatakot ka ha. Gabing-gabi baka maghihimatay ng tao sa'yo. Nagpapapala. We're enjoying the zigzag of Baguio. Quezon Road. Ito talaga yung ano, na-miss natin, diba? Yung two-way lang yung ano, street road. Tapos bilis na. Okay. May statwa. Okay. Ganda oh.
na naalala ko. Naalala ko lagi ito tayo. Dali na na. Zigzag, 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 zigzag. Spectacular. Beautiful. Small first ticket ng bago. Wala yung dati. Yung dahil gising. Ito yung bago. Tunnel. Wala ito dati. Parang protection yan sa mga landslide. Landslide hindi. Ang nakikita mo yung sa Marcos. Yan. Bagong lagay ito. Similar sa Marcos. Dito kasi lagi nagla-landslide. Ganda. So malayan na tayo sa Lion. Tila para na. Nalumapad ng kalsada. Bawal yata mag-park. Ito na. Mahataw na. Papunta na yun. At pag-ikot natin, nandiyan na si Lion. May pang... meron naman palang ano. May parking. May parking naman pa. Hindi na. Hindi na. Hindi na. si Ryan, no? Eh dahil bumaba na tayo dyan nung huli tayong nag-atap yata. Kasama natin mga bata. Dami na rin ano. Sila Blessy. Oo, yung huli natin. Lion. Nagdaming tao. Ba't lang ngayon na, nag-enjoy na sa Lion ng mga tao. Ay, may mga yung mataas na packet. Oo naman. Dapat si Fortuner. Go, go, go. Ito, Ay, okay. nako, si Sisu na sisu yung mga ganito. Zigzag. Tsaka akit. Lagi. City na tayo, nakikita natin matindihan ng mga kulay. Yung mga stopover bago bumaba. Yan, Camp 7. Oo, dito kayo nag-ano. Camp 7. So, 2 kilometers to Baguio City. Medyo traffic na dito. Yan, dito na tayo sa traffic ng Baguio. Take the next left onto Ignacio Villamor Street. Yan, paliwanag. Make a slight left. In 300 meters at Pacdal Circle, take the third exit onto Benguet, Nueva Vizcaya Road. Importante. This is the this is the Ambokla Road, pero kakaliwa tayo to Las Libidas. Iwasan natin yung traffic sa may Session Road tsaka Magsaysay. Beckel Road. Ito. Labot. Ito yung shortcut going to Latlugidan. Kasi dalawa tama second road. Okay. Tama. Continue on Schillen, Beckel Road for 5 kilometers. Today connecting to Latlugidan. Iwasan natin yung
Ito marami ding sibo dito. Actually, ito lang shortcut to Halsema from Amboclao Road. So, iwas natin yung traffic. So, ito na siya. Sa Section Road. Na Trinidad na labas natin. So, pagbaba tayo ng Trinidad. Mukhang lugar to ng mga maraming daming na naman. Beautic. Ito na natin sa lugar natin. Pababa pa rin tayo. Susundan natin sunod driver kaya medyo mabagal tayo. Yan, diretso. Na Trinidad na yan. Iniwasan natin ang Baguio. So, kanan na tayo. Ito na yun. Kasi pagpunta dito ba? Ay, bypass pa lang. Continue on Baguio, La Trinidad, Montauk Road for 14 kilometers. Iniwasan natin yung traffic ng Baguio. Buti pala meron na doon. Ito na yung entrance ng Halsema Highway. Meron pa ba dito? Wala na. Ang laki ng ano. Naiwasan natin. Andito na agad tayo. Oo. Pati ano yung strawberry field. Wala na eh. Ay, hindi na. Tapos na. Sabi ko doon tayo bibe. Hahanap yung yun. National Park. Ito, budok. Tuloy lang ating akyat. Punta ka to. Elevation 1635. Patuloy ating pag-akyat. Pupunta muna kami dito sa Kimjan. Dito sa Marinato. No, Tublay pa siguro to. Kumain muna tayo sa Kimjan. Dito. Hindi lang. Meron na tayong this is ang ganda ng view. Ang daming gulay. At saka ang dami ng sulit. Sabi ko dalawa. Parang Manay Canton. Ito ay meron tayong ay, sarap ng chicken. Bigyan pa ng design. And then tilapia para kay Pao. Tilapia nga ni pa sa isang order, dalawa. Kiniin. Karni siya na niluto sa inuhin na. Nag-enjoy mga ba? First time mo kakita ng pulang rice. And then ito, kiniin. Sarap na natin mga mountain food. Ganti yung view. Ang ganda. Try natin kumain dito kay Kimjan. Yan, sarap ang pagkain dito. Babalikan natin doon yan. Back on the road. To Atok. Dito tayo kumain. Now, going to Atok. Tindahan ng manok. Nandito na tayo, nagpapag na sa Atok. Bumababa na ang pag. Overtake ako. Okay. Ang ganda ng mga ano, sunflower. Sa biko yan. Ito yung babaan. Ganito yung binababaan natin sa Yeah. mababa tayo na Sagada, kaya pagdating sa buntok, minamigraine na sila eh. Ganda. Ayun na, no, ito. Atok Outer
Out and Out and Coffee House. Mas social naman to. Bago lang yan. Bago. May ginagawa rin sa taas, oh, para restaurant. Dine View Hotel. Dine View. Kapili sa ato. Uy, gusto ko yan. Bili tayo kape. Di ba tayo bumili ka? Mura ba? Bakit wala kang konsepto ng mura? Fraction. Ayun yung mga gulay. I-deliver niya sa Baguio. Galing, yan yung Yan, oh. bugwas. Bugyas. Bugas. Bugyas. Bugyas. Kasi pag nag-yellow, dyan ko naririnig na yung mga tanim dyan ay nasisira. Atok na rin to. Ito yung lumipat na tayo ng bundok. Nga. Kita niyo ang mga nga. Oo, saan? Sa tandaan sa baba. Mga fertilizer. Yan, mga abono. 160. Binibenta nila. Mahal na rin yun. These are the Benguet pines. Endemic yan dito sa Cordillera. Tumubo siya. Hindi siya tinubo. Ano sa akin? Ayan, repolyo. Lapit na naman. A16. Mababa na, bulak. Uyap. Elevation 1,835 meters. Initial going up. Para sa highest point. Bakit pa rin tayo napakyat? Ayun. Malapit na tayo sa hagdanan. Haphazard na hapon. Yun, haptanan. So, haptanan tayo. Diba, haptanan. Mayayaman bikers. Lapit na tayo sa pinaka-sentro na ito. May 20,035 meters above sea level. Lumapit pa tayo sa highest point. Mataas na tayo. Mahali na to. Malamig man dito.
1,085 meters. Umaga sa ulap na tayo. Fun. Wala tayong nakita bulak-bulak po. Hindi. Ayun. Malapit na tayo. Kasi kanan. Pero diretso pa tayo. Habang naulap. Municipal Police Station. Taas sa 145. Malapit na tayo kay Northern Blossom. Dito tayo. Nandiyan eh. Tapos nabalik na tayo. May Allen 1 dito na eh. Yun yung si Kuha Northern ka. Blossom. Sabi mo ilista kay Blessing. Ah, Mabila tayo. yun yung munisipyo nila. Police station. Tsaka simbahan. May Mr. Donut eh. Hindi tayo kumakain eh. Search and Star. Diyan masarap manok eh. Mm. Ah, gumagapag na ang fog. Agang bumaba ng fog ngayon. Point tayo. Kaso malamig at ito, medyo bumababa na yung fog. At kilometer 43. Medyo natatakpan ng Mount Pulag. Pero dyan yung Mount Pulag. Sana magpakita na ang Mount Pulag. Ayun na. Is 2240 ang elevation ng highest point sa may kanan. Ito, kanan ka dito sa may signage naman dyan. Sakura Park. First third climbing Sakura Park. Ito na ba? Hindi pa. Layo pa. Right, Right. right. Ayan, sige. And the CJ for place in Magallanes. Ay, ganda na. Puro gulay yan. Oh, Ito nga siya.
Tsaka dito, Day. Ha? Tsaka dito. Noon pa, malayo pa. Talaga. Akala ko katapusan na to ng ano eh, bundok. Diyos ko, may tao pa pala dito. Tapos lakad-lakad lang yung mga yan. Nag-stay na namin. Ba't ka doon napadpad? Hindi mo alam na doon. Hindi mo alam na gano'n na dulo. Maganda yun, no? Ganda rin ang lugar. Puro gulay. Yun ang paglalabas ka. Tulad neto, sakto. Pagpatanga-tanga ko, doon tayo sa gulayan. Kanan. Boss Sakura Len. Heights Place this way. Ganda naman. Heights Place. Ang galing naman. Kita, kita mag-ina ang suot nila. Ba't may nicho doon sa gitna? Allowed, no? Wow, that Wala is- kasi sila sa military dito. Sa Kokura Park. Benguet Coche, sister. Saan ba? Sige, Sa tayo. kanan. Ay, dyan pala, diretso lang. Ay, yun na yata. May sign doon ng Heights Place eh. Sigurado ba Mount Olis to? Parang wala nang ano eh, pag u-turnan, so pagbalik naka-atras tayo, ha? Wala. Pasok natin to go to Mount Olis. Pawis ka ba? Hindi hindi, wala akong pinindot. Ano to, diretso? Putik-putik. Saka one way. Bakit? Ganda na na, kuya. Hindi ako pwedeng, Diretso ka na po yan. hindi ako pwedeng mag-gas kasi lulubog ang gulong namin. Yan, Mount Olis. Nakalagay. Dapat freewheeling lang. Ayan na. Hindi point. Ba't kasi dito nilagay si Mount Olis? Ito bang nag-bike? So, asan kaya ang parking nito? Papasok ako dyan sa taas na yan? Hindi na, magpapark na. Olis. So cute. Bakit? Dapat pinauna ko na yung pick up eh. May pick up sa likod? Oo. Siya nga nag-iilaw sa atin, sinasabi na Pwede. pwede. Okay. Daw hindi ka nakikita yung sign. Nakapikat na namin. Okay. Oh, migraine na naman yan. Ganyan yan nung galing kami sa Gada eh. Hindi, tsaka nung ano, alam mo nasa akin dito tayo. Bakit? Sige, kaya. Hindi bang off-road ang ang 4x2. Yan ang Isuzu. Talagang galing talaga ng mga Isuzu vehicle. Oo, pero alam mo, nakakatakot naman yung sumayari. Baka magasgasan natin. Oo. Kaya makikita pa na may-ari itong video na to. I mean, doon tayo pupunta. Ay, meron Igorot Gate. What's that? What's an Igor? It's, where are we going? Ayun, doon. So we just arrived dito sa Mount Olis. 100 pesos ang bayad, 80 pesos ang senior. At elevation natin is 2,350 pa lang. And then paakit pa tayo. Meron si Mingming. So dito tayo maglalakad. Magugoma ko siya. Malamig ha? Hindi ako prepared ha? Grabe pala, malamig dito. Dahil nasa mataas na lugar na tayo. Ang ganda ng view. Vegetable terraces. Ito naman. Vegetable terraces. Vloggers! Yun na nga eh. Hindi ko din dala yung aking Sayang na yung senior. Ganda. Uy, strawberry farm. Ay, ay strawberry farm. Ay, sayang. Ay, tinamaan pala ng strawberry, ng bagyong strawberry farm. Sayang.
picture po. Salamat po. Thank you Uy, po, thank you po. ay, salamat po. Uy, thank you. Pakita mo yung strawberry, pakita mo yung strawberry. Yan, fresh strawberry. Binigyan tayo. Salamat po Thank you. Yan, dito nang galing strawberry. Kahit may nakita sila, binigyan pa tayo. Dito tayo, magpakita ang background yan. Ang hirap pumunta. So, ang ganda ng view. We're 2,355 meters above sea level. So, yung mga nakita tayo, strawberry farm, doon din na tayo. Mga flower farm, vegetable farm. At magandang view. Hindi pa rin Nice. nila mabenta kasi naano sa mga Mayroon pa papunta. Kailangan talaga nakasasakyan. May mga lalaman at may namimitas. Ano ate? Magalo yung ulap. Bakit na tayo? Ayun yung summit ng Mount Police. Dito na tayo sa Mount Police. Sa may entrance. Dito tayo sa entrance ng Mount Police. Nice naman. Ito parang actually ito yung pinakasamit ng mga polis. Malalaman natin kung ano elevation niya. Parating tayo sa witness. Ano yung summit? 7,900 feet. Sa ating ano is 2,365. Ganda natin. Grabe. Dito ba siya o pinatong na lang? Dito is 2,365. Medyo plus or minus pa yan. But here it's 7,900 feet above sea level at the summit of Mount Police.
So I'm very happy na napuntahan natin to Mount Ulis kahit medyo iika-ika na tayo. So mataas siya, 7,900 feet. Sa ating altimeter is 2,370 meters above sea level. So medyo tricky lang yung pagpunta at medyo matarik. Kinabahan yung sasakyan namin dahil medyo makitid yung papasukan at hindi siya kompletong kalsada. Pero doable naman. Nakita namin meron pa kang kotse nakaakyat eh. At ang ganda ng view sa taas. Fantastic. Yung Sea of Clouds, hindi na kailangan hintayin yung Sea of Clouds pag kayo nasa Sagada. Dito, every day, every hour merong Sea of Clouds. Ganda. Ganda ng view. Punta tayo dun sa garden dun sa may dulo. Nakita niyo dito, yung mga nicho ng mga taga rito, doon lang nilagay sa malapit saan sila nagpa-farming dati. So dahil sila tradition kasi tayo wala naman sila talagang cemetery sa lugar na ito. So natin yung camping pala dito. Halong camping. Eh, ito yung hindi kayo papasok sa loob niyan. At ito yung parking. Ito si Pudding at nagtitinda siya ng ano yung tinda mo? Gloves. Pudding. Tingin dito. Tingin dito. Ano yan? Gloves? Cute naman. Gloves. Magkano yan? 100 pesos. Mahal naman, di mo wala pang tawad. Hindi pa pwede tumawad. Ay, pabalik na tayo. At ito yung dadaanan nyo. Saan nga ba tayo dito? Yan, diretso lang. Hindi. Ha? Diretso? Sandali lang. Right. Right, wala namang kalsado doon. Hindi, tama. Hindi, ano tayo? Diretso tayo. Diretso tayo. Oo nga, tama. Grabe. Ang sasakyan dito sa nila. Ikaw, tingnan mo yung ginawa sa sasakyan mo kung saan dinadaan. Ano yan? Yan ba yun? Dito pala meron. Yan, ano yung pinibili nyo? Kabayo? Igorot muffins. Dito, they call it Igorot muffins. Igorot muffins. Yan, dito yan, paano store? Then it's same as Northern Blossom. Kilometer 50. Dito tayo sa Northern Blossom. Destination. Northern Blossom Transient Farm. Dito sa kaliwa. Wait lang tayo. We're staying overnight dito sa Northern Blossom Homestay ba to? Guest house? ayan na yan. Transient house. Uy! May magandang view. At sa atin yung sasakyan? Winner. Akin na doon ulit si Kita natin yung Northern Blossom. At kita natin ang Mount Pulag. Ayun. Where? Ayun yun. Taas na yun. Oo. Bukas. Maaga-maga tayo. And then room tour. So we have a kitchen. This is a transient house. May kompletong kitchen tayo. May tubig. Kompleto lahat. At uy, pwede magluto. Magluluto tayo bukas. Mamaya ng ating So mayroon sariling living room at
may bathroom. Dito tayo mag-stay. Isa sa mga rooms. At may toilet. Naku, may pupu. Of course not. May pupu. And then dito rin. Ay, malaki. Maganda. Uy. Tsaka may ba? Ano sila? Oo. Kit. May towel din pala. Uy, may towel. Tsaka may hot and cold sila. Ay, kasyang-kasya na. Panalo to. Not bad, diba? Magkano to? 5,000. 5,000, no? Diba? Good for 10. Let's put it there. And then, I like you again. Finally, it's 4:23 at nandito na tayo sa Northern Blossom Homestay. So, spending the night here and tomorrow morning, explore natin ang Northern Blossom. Nandito sa Atox, itong igorot muffin ng patok na patok. So, tikman natin itong ating merienda ngayong hapon. So, kain na tayo ng igorot muffin. So, talaga nito. Panalo. Talon-talo si Kenny Roger sa kanyang muffin. So, let's take the chance to explore Atok, yung poblasyon. So, nandito tayo. Nakari natin. Kulay sa Baguio City. Nagbabalikan na sila, sabay-sabay sila. So, bukas umaga, puno uli ng mga gulayan. Atok kasi is one of the vegetable basket ng Cordillera. Maraming gulay. Napuntahan natin kanina puro mga taniman ng gulay, bulaklak, at iba-iba pang mga agricultural products. Simple lang ang buhay dito sa Atok. Nadadaan na ito. Madaling tandaan yung poblasyon. It's kilometer 50 from, that's 50 kilometers from Baguio. So mga 2 hours siguro dahil medyo sigsag eh. May mga dumadaan pang mga may dalang mga gulay. Ito ay I think repolyo. Kaya nadating ulit sa mga budget. Ito yung tourism registration center. And then yan, mga gulay pa rin. Pasok tayo. Ikutin natin ang Atok. Simple lang. Municipal Hall ng Atok. Medyo bago na yung building. Dating building nasa harapan tourism area na. School. Punta naman sa may simbahan. Simbahan dito sa Atok. Overlooking siya. Nasa mataas na lugar. At ito yung view. Ito yung Halsema Highway.
sa Atok. Traditional. Ito ng ating dinner dito sa Atok. Meron tayo, ano to tawag sa baboy na to? Kiniing at saka natirang manok. Meron pa tayong natirang bangus. May natira tayong yung ganito. Natirang kanin. At ito, bagong gawa. Galing dyan sa Atok. Parang 30 pesos lang, no? Yeah? Parang 30. Kain tayo. So, good morning from Northern Blossom Homestay. Bakit tayo nag-isa yung mga narinig kasi natin. Wala po mga 4 o'clock nagdadatingan yung mga tao. They want to catch the sunrise dito sa Northern Blossom. In the meantime, siguro magluluto na lang tayo ng breakfast. Maybe nandito na mismo tayo. So, magpiprito tayo ng maling. Meron tayong mga meatloaf at saka sausages. So, tara, luto na tayo. Okay, luluto na natin yung mga piprito natin. Luto dito. Pampayo for breakfast. Tsaka fried rice. Sarap na yan. Luto natin. Yan o. Spam. Baby sausage. Hotdog. Hindi. Longganisa. Maling. Na may initin na dito natira kagabi na marbled potatoes. Nagre-red rice, fried rice tayo, tsaka Lucky Me para sa mga bata. Then nakasaing na rin tayo. Ayan o. Mainit na mainit. Ready ng ating breakfast dahil maaga nag-start ang Northern Blossom 6 a.m. para sa sunrise. Time check, 5:17. Nag-start na ang sunrise. Ayan sa Mount Pulag. Ganda. Dito, saan tayo nag-stay sa homestay. Talaga perfect spot pala itong nakuha natin. At makikita na natin mag-umpisa na ang sunrise. In the meantime, kain muna tayo. 5:18, aga. Maginawa. Bumaba ng 14 degrees ang temperature kagabi. One of the highest places na pwede kayo magstay dito sa Northern Blossom Homestay. Mainit na kape at ready ng ating breakfast. Duto pa ako ng noodles. Yan na, kain na tayo. Kape. Time check, 5:28. 5:38 na. Yung sunrise, ang ganda. Mount Pulag. Time check, 5:40. Mag-o-open yan ng 6 o'clock. Yan, nagdadatingan na yung daming tao. Naghihintay talaga. Inaabangan pala talaga itong sunrise dito sa Northern Blossom. Swerte natin, medyo may view yung ating tinitirahan.
tao. Aga na lang nagdatingan dito kanina. Kaya puno na kagad yung parking. 6:20 pa lang. Morning Northern Blossom. Open na siya. It's 6:20. Sunrise na over Mount Pulag. At nagre-ready na ang mga halaman at mga bulaklak para aliwin ang mga bisita. Mga tao, nag-enjoy na. Exploring Northern Blossom. Uy, mayroong photoshoot nga. Diba? Maaga sila. Okay, ready na tayo. May ticket na tayo. Kahapon kasama na. Ito, sila nakapila pa. Binayaran na natin kahapon kasama ng ating tinutuloyan. Ito ang aming lodging place. Lamig sobra. Tara na. Explore na tayo. Okay, tara. Kape pa lang mabibili na rin. Para sa mga agang dumating yun, nagdadatingan mga tao. Aga-aga, andito na sila lahat. At puno na kaagad ng parking. Oh. Lakad. Okay na. Going to Northern Blossom. Dito yung entrance. Welcome to Northern Blossom. Sa inyong lahat, welcome to Northern Blossom Flower Farm in Mabuhay, no? Ngayon, ito yung pinaka-entrance, ang exit po sa kabila. Puro pababa po yan, terraces type siya. Hindi siya patad, hindi siya platform, kaya mga kids dahan-dahan lang para iwas talisod kasi maraming steps, no? Ngayon, pagdating nyo sa baba, half of the farm, may CR doon, resting area, bilihan ng tubig. Magmula doon, tahakin naman yung pakyat papuntang exit sa kabila, may madaanan kayong puting building. Pumasok po kayo sa loob para i-claim ito, ma'am. Only coffee, limited bread after the tour, compliments from Northern Blossom. Yung kape, pwede kayong maghirit, pero yung tinapay, one time lang, ha? Regarding naman po sa mga bulaklak, as long as no picking. Pwedeng hawakan, amoyan, picturean, pumasok sa gitna-gitna, iwasan lang na hindi maapakan o maputol, no? Ano to? Anthurium Snapdragon. Dami pala siyang kulay. Sa entrance ko lang, dami ng bulaklak. Itong kulay na to. Ito po ba'y Castimillo? Bisita ng mga ganun. Nag-enjoy na sila. Pag bukas pala, punong-puno na ng tao. Hinihintay talaga yung sunrise, baka best time para makita yung mga bulaklak. Kami pa ng mga variety. This point, nasa taas natin. Flower. Or cabbage rose. Ano siyang variety? May iba-ibang kulay. Ito iba rin kulay ito.
Husay ng mga photographer. Julia. Nakapila sila sa husay na photographer habang napila. Sila yung everlasting. Taas ng lakad natin. Yan yung kalsada. Yung mga tao na dumadating, ang dami pa rin. Enjoying the flowers of Northern Blossom. Northern Blossom. Ang pulag na maraming beses na natin inakyat. Ngayon kita na lang, tatanaw lang natin sa Northern Blossom dahil hindi natin kaya balikan ulit. Merong libreng bread at saka unlimited coffee.
Meron tayong kasama sa entrance yan. Kaya dito. Pasok tayo. Line for the coffee. What is that? Ali coffee ba? Yes, please. Uy, Mag-isa nyo lang po. hindi kasama ko to. Apat na kape. Pwede po ma'am. Kasi Andy po pinapag-trans yung- siya, Andy. Yes po, Andy po. Tinapay lang yung plan. Ayan, kape. Iba na nga yung tinapay eh. Parang dati yung ano yun. Yung mamon po. Pag morning po, So, kumakain na tayo at very successful ang ating pag-ikot sa Northern Blossom. Ang dami natin magandang pictures. So nice, nandito na siya. Pinatay. Siyempre, unlimited kape. Actually, Cactus collection naman ito. Gaya. Korean chili. Andun kayo? Kanina. Yes, dami pa lang pwede. Tuwa dito talaga. Dami natin pwede mabili at makita. Box, ito yung ano. Yung share siya, dito tayo nag-i-stay. It's 9:30 and we're leaving. Hello mga ka-senior. So, I guess we have to end our vlog of Atok dito sa May Northern Blossom dito sa ating homestay. I'm glad na pag-stay tayo dito sa Atok dahil Atok is an alternative para doon sa mga gustong mag-enjoy ng cool mountain air at saka ng Cordillera without taking that long trip to Sagada or Banawe. So, perfect pa siya. Dito, you will enjoy probably the coolest weather sa may Cordillera dahil ang elevation natin is about 2,200 above sea level. So, sa na yung pinakamalamig, kagabi we got 14 to 15 degrees centigrade and hindi pa siya talagang December or January kung saan napakalamig. So, Atok is 50 kilometers from Baguio City. So, itong Northern Blossom mismo kung saan tayo nag-isa, it's kilometer 50. At madali siya matandaan. Tandaan nyo lang siya. So, the travel is about 2 hours. Medyo challenge yung pagpunta dito dahil sasabayin yung mga truck at saka mga buses na nagdadala ng mga vegetable pababa at saka mga pasahero paakyat. So, ang una nating dinaanan actually yung tinatawag nilang half tunnel. Ito yung portion ng kalsada ng Halsema na binutas yung ilalim para makadaan yung mga sasakyan. So, half tunnel siya dahil kalahati lang naman siya at medyo naka-usbong ng konti yung portion ng itaas na dadaanan nyo sa baba. Pagkatapos noon, pagdating natin dito sa may Atok mismo, pumunta tayo doon sa tinatawag na highest point. Dati itong highest point, it's 7,400 meters. Dati, for the longest time, this is the highest point. Pero nalampasan na siya ng highest point sa Tinok. Pero landmark pa rin siya para sa mga nagbibiyay sa Halsema. Dahil ito yung pinakamataas na portion sa Halsema Highway. So after noon, pumasok tayo sa loob. Pumunta tayo sa tinatawag na Mount Olis. Ito yung bagong destination ngayon. Magandang pumunta dito dahil 360-degree view, makikita nyo ang kapaligiran ng Atok. Makikita nyo mga vegetable farms, flower farms, yung kabundukan, terraces at iba-iba pa. So madali naman pagpunta, meron naman trail papunta. Same way as Sakura at saka Highest Point papunta doon. Medyo tricky lang dahil kailangan talaga SUV or pick-up in dala yung sasakyan. Dahil medyo challenging yung paakyat doon. So papunta na, medyo magte-trekking lang kayo ng mga 15 minutes. Nandun na kayo sa summit ng Mount Olis which is at 7,900 meters above sea level. Pagkatapos na, nag-check-in na tayo dito sa ating homestay dito sa Northern Blossom. It's 5,000 pesos, good for 10 person.
10 kama na siya, meron siyang kitchen, meron ng living room, may dining room, kompleto na siya. So perfect siya dahil dito mismo siya sa harapan mismo ng Northern Blossom. Makikita nyo, mga tao nagdadatingan. Pagkatapos natin mag-check-in, nag-itukot muna ako sa may pinakabayan, populasyon mismo ng Atok. Nakita natin yung simbahan, yung munisipyo, yung ospital, yung palengke, at na-meet natin mga locals ng Atok. Pagkatapos nagbalik tayo sa ating homestay at nagluto ng dinner, kumain, nag-enjoy, nag-relax, nagkape, at natulog na maaga. Medyo talaga malamig. Pagdating ng 4 AM, medyo nagising tayo dahil at 4 AM pala nagdadating na yung mga guests na gusto mag-explore ng Northern Blossom. So, ang Northern Blossom opens at around 6 AM pero nakapila na sila at around 5 AM nahaba na yung pila. So, natin naman natin dahil nakabili na tayo ng ticket kahapon. So, pagdating ng 6:30, umpisa na natin ang pag-explore ng Northern Blossom. Ang daming magagandang bulaklak na ating nakita, iba-ibang kulay, iba-ibang hugis, at natutuwa ako dahil ang gagaling talaga ng mga photographer nila. So pinakita ko sa inyo kanina yung mga shot nila at talagang sulit na sulit ang babayaran sa Northern Blossom. So yun, pagkatapos matapos yung ating tour, meron palang pre-coffee tsaka pre-cheese bread na pwede nyo kainin paglabas nyo. Pagkatapos noon, dito na tayo sa ating homestay. Mamaya-maya konti, alis na tayo, babalik na tayo ng Baguio. So yun, perfect adventure ang Atok. It's an alternative para sa Sagada or Banawe. At pwede yung puntahan dahil marami pa rin attraction. Yun lang natin pinunta yung Sakura Park, High Sport, yung mga iba-iba pang Spanish Trail na pwede yung puntahan in coordination with the local tourism office. With that, I hope na-enjoy nyo ang ating vlog. Babaliwan nyo ito. Next vlog, see you soon.